Ito ay, ang Diyos ay pag-ibig. That is love. Our key verses comes from the book of 1 John, chapter 4, verse 8. Whoever does not love does not know God, because God is love. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Also from the book of John, chapter 13, verses 24 to 35, I give you a new commandment, love each other. Just as I have loved you, so you also must love each other. This is how everyone will know that you are my disciples when you love each other. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa, na kung paano iniibig ko kayo, ay mga kaibigan naman kayo sa isa't isa. True love remembers, but true love also knows how to forget. Ang tunay na pag-ibig, palaging nakakaalala. Pero, ang tunay na pag-ibig, marunong din lumimot. May kwento po tungkol sa isang lola na kasama ang kanyang apo sa isang kainan po sa isang restaurant. Pagkatapos nila kumain, tinawag ng lola ang waiter para magbayad. Nang lumapit ng waiter, hiningi ng lola ang kanyang tip. Pero nakiulat ng lola. Nang sabihin ng waiter, nabayad na po, lola. Ha? Sinong nagbayad? Itinuro. Okay. Sinong nagbayad? Itinuro ng waiter ang isang lolo sa isang malapit na mesa. Sabi ng lola, kilala ba kita? Sagot ng lolo, siguro hindi mo na ako matatandaan kasi 30 years ago, nanligaw ako sa'yo. Nag-isip ang lola, pero dahil sa edad niya, hindi na niya talaga maalala. Ang sabi na lang ng lola, sa lolo nagmagandang loob. Kung sino ka man, maraming salamat. Ang tunay na pagmamahal, hindi nakakalimot. Palagi nakakaalala. Naalala mo ang mga minamahal mo. Naalala mo kung ano yung kanilang mga kailangan. Naalala mo kung ano ba yung dapat mong gawin para sa kanila. Ang Lord Jesus, sa pagmamahal niya sa atin, nag-iwan siya ng dalawang bagay bago siya umakyat sa langit. Okay. Number 1, iniwan niya yung kanyang banal na Espiritu, the Holy Spirit, which became our comforter. Okay. Pangalawa, iniwan niya yung ating gawain na banal na hapunan. Kung tayo po ay nakikibahagi doon po sa ating Santa Cena, ang sabi ng Lord Jesus, alalahanin ninyo ako. Tandaan ninyo ako. Remember me. Dahil ang ating pag-alala sa Kanya, pagmamahal natin yun sa Kanya. Ang ginawa niya ito para sa atin. Para habang andito pa tayo sa mundo, tayo ay maging malakas. Tayo ay hindi manghina. Iniwan niya ang kanyang banal na katawan at dugo para sa atin. Dahil hindi niya tayo makakalimutan. Ang Espiritu ng Diyos, hindi natin ito nakikita, pero nararamdaman natin. Sa Santa Cena, nahahawakan natin, nakakain natin, naiinom natin ang mga elements na nagre-represent sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Napakabuti ng Panginoong Jesus. Gusto niyang maramdaman natin ang pag-ibig niya. Gusto niyang maramdaman natin sa pamamagitan ng Santa Cena ang kanyang presensya. Gusto ng Lord, hindi natin siya makalimutan at maalala natin na hindi niya tayo kinakalimutan. Kapag tayo nakakalimot, para na rin tayo nakakasala
Hindi ba? Kasi, nagkukulang tayo sa pagmamahal kung nakakalimot tayo. Halimbawa na lang po, nakalimutan mo, kapag nakalimutan mo yung birthday ng asawa mo, patay ka. Kapag nakalimutan mo, kailangan mo palang sunduin yung anak mo sa school, lagot ka. Pero nangyayari naman talaga yan eh. Hindi maiwasan. Amen po ba? Okay. Bakit nangyayari ito? Kasi, kadalasan masyado kang busy sa trabaho mo. Kung nangyayari ito, nagkukulang ka sa iyong pagmamahal. Pero, pag palagi mo naman naaalala, ibig sabihin, nakafocus ka. Tunay kang nagmamahal. O halimbawa na lang po, meron dalawang mag-asawa, pareho sila may trabaho. Pero ang usapan nila, susunduin ni Mr., si Mrs., pag uuwi na galing sa trabaho. Pero alam nyo, madalas po hindi na susundo ni Mr., si Mrs. sa pag-uwi. Pero ang katwiran niya, kasi daw po pagod na siya. Okay? Pero alam niyo, ang totoo nun, nagkukulang siya sa pagmamahal. Kasi ang totoong nagmamahal, nagsasakripisyo po yan para sa kanyang minamahal. At ganyan po ang Diyos. Palagi tayong naaalala. Hindi nakakalimot sa dapat niyang ibigay sa atin na kahit minsan na tinatanong natin. Bakit kaya tayo nakakatanggap ng mga masasakit na bagay sa ating buhay? Believe me, mga kapatid, God has a purpose for everything He allows to happen in our lives. Maaring hindi natin naiintindihan, maaring hindi natin makita kung ano yung purpose na yun. But we have to trust in God. Ang mga masasamang bagay na yan, ang mapapait na mga nararanasan natin, yan ay para din sa ating ikakabuti para din sa ating ikakalakas, para tumatag lalo ang ating pananampalataya, para hubugin ang ating mga pagkatao. Alalahanan natin ang pagmamahal ng Diyos. Kung paano na hindi niya tayo kinakalimutan. Remember, ang pag-alaala ay isang tanda, isang sure sign ng tunay na pagmamahal. Pero ang tunay na pagmamahal, marunong din yung tunay na nagmamahal, marunong din lumimo. Ano ibig sabihin ito? Parang contradicting, Kailangan naaalala, pero kailangan marunong din lumimo. Ang ibig sabihin, kapag kaya mong kalimutan ang kasalanan ng iba at ikaw ay nagpapatawad, ikaw ay nagmamahal. Isipin niyo po, alam ng ating Panginoon na ibibitray siya ni Judas. Pero isinali pa din niya sa Last Supper. Alam ng Lord Jesus na ipinagkano siya ni Judas. Pero kasama pa din niya sa lamesa. Kasama pa din niya kumain. At nagawa pa ng Lord Jesus, hugasan pa ang mga paa ni Judas. Bakit ito nagawa ng Panginoong Jesus? Ginawa niya ito dahil sa kanyang pag-ibig. Ang pagmamahal, marunong din kalimutan kung ano man ang kasalanan ng iba. Dahil kapag nagmamahal ka, hindi mo natitignan yung kakulangan, yung kapintasan ng minamahal mo, yung nagawang mali. Matatakpan ang pagmamahal mo ang anumang bagay na hindi maganda sa minamahal mo. Pero alam niyo, siyempre, human nature. Mahirap para sa ating mga tao nakalimutan ang masamang ginawa sa atin. Totoo po ito di ba? Amen? Lagi natin yung natatandaan. Lagi natin yung naaalala. Minsan na, mas naaalala pa yung masamang ginawa kesa sa mabuting ginawa sa iyo. Pero kung nagmamahal ka, sa pamamagitan ng pagmamahal ng tao, mahirap talaga ang tunay na magmahal. Halimbawa, yung mahal mo, paulit-ulit ka niyang pinagtataksilan, paulit-ulit ka niya sinasaktan, paano mo pa siya mamahalin? Pero alam niyo, posible pa po ito. If you love as God loves.
If you care as Jesus cares for you, paano nga ba magmahal ng Diyos? Nakatingin siya sa kanyang minamahal at hindi sa mga kasalanan nito. Ang tunay na pagmamahal, kailangan merong pagpapatawad. Hindi mo masasabing ikaw ay nagmamahal kung hindi ka nagpapatawad. Mapapatunayan mo ito kapag nasaktan ka ng iyong minamahal. Kapag in spite of the hurt na naranasan mo, ay nagawa mo pang magpatawad. Yan ang patunay na tunay kang nagmamahal. You love, you give. You got hurt, but you still forgive. You accept, and then you move on. Tuloy. Mga kapatid, magmahal po tayo kung paano nagmahal ng Diyos. Choose still to love the person, forget the sin, and forgive the sinner. Dito po tayo magiging kamukha ng Diyos. Dito makikita yung tunay na pagmamahal. Okay, reminder lang po mga kapatid, sa ating pong pagmamahal, mahalin din po natin kahit po yung hindi po pamilya natin, hindi po kamag-anak natin, hindi po kaibigan natin. The greatest proof na totoong nagmamahal tayo ay yung makakagawa tayo ng buti sa ibang tao out of love. Kasi po alam nyo, di po ba yung hindi mabuti, kaya din po nilang gawin yun eh. Yung mahalin yung pamilya nila, mahalin yung asawa, mahalin yung anak, mahalin yung kamag-anak, mahalin yung kabarkada. So, let's make a difference po. Tayo po yung gumawa ng kaibahan. Ipakita po natin ang pag-ibig ng Diyos sa pagtulong po doon po sa mga kulang-palad, the needy, the poor, the less fortunate. So back to the key verse, 1 John 4:8. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is God's word. Let's all praise Him. Hallelujah, Lord. Big clap naman po para sa Panginoon. Thank you, Lord. God bless and keep us all.